pastol. Okay? Na-explain naman ni Brother Rafi yata ang patungkol sa pastol, di ba po? Okay. So, titingnan natin kung mayroon bang pagkaisahan, no? Kasi hindi man ako nakadalo sa umpisa. Tingnan natin kung naulit ba. For you, nanatili sort of review. Okay, tingnan natin kung ma-review ba. Kung nabanggit din ni Brother Rafi. Okay? Bakit mahirap dinggin ang salita ng Diyos, yung sinasabing salita ng pastol o tinig ng pastol? Bakit mahirap? Bakit kaya mahirap? So, ang sagot diyan mga kapatid, kasi mahirap, kasi may pandinig na nga tayo, may tainga na nga tayo, pero iba-iba ang pananaw. So, yung pananaw nasa idea, sa isip, no? So, hindi lang sa pakikinig, no? May iba-iba kasing pananaw. So, ayun ang sinasabi sa mga apostoles, iba-ibang pananaw, iba-ibang desire, ninais ng puso. Okay. Sabi ng mga apostoles, lalo na si San Pablo sa taga-Pilipos, magkaisa tayo sa isang damdamin, sa isang puso, sa isang lahat. Isa lang lahat. Di ba po? Pag iba-iba, ay talagang mahirap talaga. Okay. Mas lalong mahirap at hindi maklarado ang boses ng isang pastol na si Jesus mismo. Kaya nga, magkaroon ng iba-ibang interpretasyon, iba-iba kasing pananaw eh. Iba-ibang sekta, denominasyon, iba-iba kasing pananaw eh. Ibang pastol. Okay. Okay po. So kung isa lang iyan na si Kristo, Jesus, at isa lang din iyan na yung Ama na tumatawag tayo papunta kay Jesus, ibig sabihin, nagkaisa na sana tayo. Ay iba-ibang pananaw eh, iba-ibang ninais ng puso eh. Kaya nga ang challenge dito bilang mga sumasampalataya at hindi lang mananampalataya tayong basta-basta kasi mula noon mga 5 years na ago hanggang ngayon ay Friends of the Bar ay nanatili araw-araw maging tapat sa salita ng Diyos. Okay, nakikinig. Ang tanong for evaluation sa ating pakikinig, hindi na ba tayo nahirapan? Kasi isa na ang ating pananaw, ang ating ninais, o may kanya-kanya pa rin tayong dala dito. Ayan po, no? Sa bawat aplikasyon sa pamilya, sa bawat aplikasyon sa trabaho, sa salita ng Diyos, kung saan man tayo, bakit mahirap? Isa na ba ang ating pakikinig? Isa lang ba ang ating pananaw? Isa lang ba ang ating ninais? Ano yung ninanais natin at dapat na naisin ayon sa Ebanghelyo? Na kahit man iusigin man tayo, sabi na ng first reading, no? Kahit man saan tayo mapunta, no? Tuloy lang ang laban. Tuloy lang ang pagpapahayag ng salita ng Diyos kasi napakinggan na natin sa isang boses, isang ninanais, isang pananaw. Ang alin? So, ano iyon? Yung sinasabing, the same God the Father has called us to unite together here in the name of Jesus. Pinagkaisa tayo kasi tinawag tayo ng Diyos, mayroon tayong divine calling. Di ba? Pinagtagpo tayo ng Diyos dito sa Ama sa magitan sa pakikinig sa kanyang anak na si Jesus. Isa lang ito, nais ng Diyos Ama. Kaya nga ni-recall agad ngayon sa Ebanghelyo na isa lang po si Jesus at yung Ama, nagkaisa din sila. So, ang halimbawa nila, Ama at Anak, nagkaisa kasi at iisa lamang, iisa lang ang panawagan. Pananaw, nais natin, makatagpo tayo. Nagkaintindihan ba tayo? Madali na bang intindihin? May mga nagkukulang bang paliwanag? Yes po, mayroong magkukulang paliwanag. Mahirap ipapaliwanag, hindi magkaintindihan. And yet, we go beyond. So pupunta tayo sa mas pa nakakahigit na kahit na hindi man tayo magkapaliwanagan o pagkaliwanaganigo, ito lang, magkaisa tayo sa isang boses, isang tinig, isang pananaw, isang ninanais, isang komunidad, isang pamilya. Ano yung nanaisin natin sa sabi ng Ebanghelyo? Buhay eternal. Okay? Kaligtasan. Yan lang. Nakafocus ba tayo doon? Kaligtasan pala eh. Maligtas ka, brother. Sama-sama tayo mapunta sa langit. Makikita tayo sa langit. Hindi lang ikaw nag-isa. Makikita ko si Sister Phil doon. Ayawan ko ba si Sister Phil? Kasi
minsan nagkasakitan kami. Ayawan ko Master Sini, nandito Master Sini. Ayawan ko Master Violeta, nandito po ba? Okay? Kasi nagkasakitan kami. Makikita kami sa langit eh. Isa lang pala ang puntahan natin eh, kaligtasan at buhay eternal. Ninanais ng Diyos magkaisa tayo dito. Kaligtasan at buhay eternal. Kung magkaisa tayo dito sa isang pananaw, sa isang ninanais, magtulungan na lang tayo. Okay po? So, yan po ang panawagan na yung pakikinig, hindi lang pala pakikinig, pangingibabaw na pakikinig mula sa tainga ay talagang magkaisa tayo sa ating ideas, sa ating pananaw. Bro, mayroon tayong magkakaibang opinion? Yes po. Magkaiba tayo, magkarinigan tayo diyan. Pero saan tayo magkaisa? Sa isang payak, layunin, pakay natin, maligtas tayong lahat. Isang kaligtasan, isang buhay eternal na ating hantungan. Pwede ba? Maaari ba? Yes po. Yes po. In-inspire tayo diyan sa Holy Spirit. Kaya nga, isang halimbawa, ang malaking halimbawa, doktrina naman yan sa simbahan na ang isang Diyos, tatlong persona, Ama, tumatawag sa kanyang anak at tayo tinatawag para sa kanyang anak na si Jesus. Si Jesus, ibang persona sa Ama, kasi kakaiba sila. Ngunit, nandiyan ang Espiritu Santo ay siyang nagkaisa at magkakaisa tayong lahat. Isang Diyos sa tatlong persona, tinatawagan tayo, magkakaiba man tayong persona, hindi man tayo gaya ng Diyos. Ngunit, tinatawagan tayo hinanhamon na pupunta tayo sa isang kaligtasan, isang buhay eternal, tinig ng pastol sa ating isang simbahan. Maraming salamat po. Follow-up questions? Maraming salamat po, Brother Brother Ike. Ike. Sige po, Sige po, meron po bang magtatanong kay Brother Ike? Brother Ike, ako magtatanong ako, ganito. Noong linggo, ako nga hindi nakakasimba sa, lang ang nakakasimba dito lang sa dahil ang ate ko ay hindi sa init din ay baka hematin lalong mukhang sa simbahan. Sa TV laang, nasimba pag ano. Ngayon, nung linggo, nadinig ko na yung ng pari. Sabi, kung ikaw ay mamatay, maraming kasalanan, hindi ka makakakayat sa langit hanggang hindi mo na doon kumbaga sa purgatorio, napagsisihan ng iyong kasalanan. Kahit daw yung mga utang, yun daw talagang ikukuan mo sa sa kumbaga yung si gayon namatay may utang sa iyo. Ako nag-iisip dun sa mga may namatay na may utang sa akin, yun daw pinagsisisihan. Hindi nakakaawa. Nagtatagal sa purgatorio. Yung purgatorio daw naman yun daw naman para ding yung mainit din, hindi lang masyado. Ganun ang aking napakinig ko na kwanatok ng pare noong linggo. Bali, ang tanong mo dyan, sister, yes po, anong tanong po niya dyan? Ang tanong ko, naawa ako. Hindi agad siya makakalakad sa langit. Gayon. Kung hindi pa niya napagsisihan doon sa ako, naawa ako. Ganun, naawa ako. Ganun, yun po. Ay sabi ko, ganun pala yun. Ganun. Sana nadinig ng may mga utang. Sana nadinig ng may mga utang yung share na yun ng pare. Sabi ko, yung pala yung mapapagsisihan din doon sa purgatorio. Okay na sa sister. Ito na ang paparinig, ipapaabot natin sa lahat po. Sa lahat ng mga buhay pa, sa lahat ng mga buhay pa na may nabubuhay pa na may mga utang sa iba, dapat madinig nila yung pala pinagbabayaran din doon sa purgatorio. Diyos ko, di nakawawa sila. Ganoon. Okay. Yun ang akin naman. Magbayad sa lahat ng mga buhay. Okay, sa lahat ng mga buhay. Opo, yun po ang akin. Okay. Kung totoo yun, nakakawa naman. Okay, dito tayo sister. Dito naman tayo sa iyo sister.
Kung lahat ng mga nagkautang sa iyo at namatay na, okay, okay. Wala nang actual na nangutang sa inyo, sister, nga hindi nabayad ngayon, nabuhay pa. Okay. Doon tayo sa mga namatay na. Marami, Oh, pero marami kung pa. hindi ko na po, pinasasadyot ko na nga po laang, ganon, pinasasadyot ko po. Maraming may mga utang sa akin, talaga po, Okay po. ganoon. Ngayon sa lahat, okay. Pero I-recognize yung na, kung okay. Nakasalita si brother. namatay po yung ninang ko, may utang talaga sa akin na malaki. Eh di, yun naaawa ako, ninang ko pa naman siya. Sabi ko, Diyos ko, Panginoon, kaya kakaawa. Ang tatagal siya roon. Kung yan ay maliit lang, okay lang. Hindi, malaki eh. Di matagal siyang magdurusa doon. Yun ang aking So, naiisip. okay. Pero ako, Okay, pinasasadyos ko Hindi na na lang. Pinatatawad ko na. Dahil kung wala talagang Brother Al. ibayad, ganyan okay lang. Ganon. Pinasasadyos ko yun. Pero kung gano'n ang sabi ng pare, eh, walang magagawa. Pagdurusa, gano'n po. Hanggang doon na lang Mabuti po, na lang. nagtanong. Mabuti na lang ha sa lahat ng mga nakikinig. Ang may utang magbayad, nabuhay pa. Yung patay na ay talagang magdusa din sa purgatorio. May chance pa naman. Pero Opo, mainit at makakapunta mahirap pa rin sa yun. langit. Mainit at mahirap yun. Mainit at mahirap yun. At mas mainit pa dito sa ating naramdaman na mga init dito sa lupa na walang kuryente, walang electric fan, walang aircon, at mas mainit pa talaga. Anyway, okay, salamat po, sister. Sige po, salamat po. Sige po mga kapatid, tanong po kayo. Kaya nga na i-recall ko lang yung naka-attend nung Sabado na nasagot nga ni Brother Wendell, isa doon sa sagot, hindi ko alam kung anong tanong, pero ang na-recall ko yung pag-suffer sa purgatorio nga hindi natin naisin yung magpunta tayo sa purgatorio kasi baka nga hindi na nga tayo makarating doon. So yung mga ganyang punto yun. So hindi talaga, so direction pa rin yung buhay eternal, layunin natin buhay eternal, kaligtasan po, napapuntang langit. Na kung hindi natin naisin na mapurgatorio pa rin kasi mahirap na eh. Nagpurgatorio na nga tayo dito sa lupa. Tiis-tiis na nga tayo. Tapos ulitin pa natin at mas mainit pa at mas mahirap pa sa purgatorio na naman. Ano mga kapatid? Purgatorio na naman? Huwag naman. So, matindi na. Wow. Purihin ng Diyos. Bro, may kapatid. tanong ako, bro. Sige, magtanong, sister. Hindi kasi sa totoo lang, ako may mga account payables din ako na hindi natapos, ano. Pero, kasi kaya naman hindi yun natapos, ako'y magbabayad naman, nag-delay lang ng isang araw, abay inilagay na kaagad sa ibang lugar, ay ako noon ay pandemic. Ang asawa ko ay talagang mahirap iwanan at may sakit nga. Hindi ko na pinag-aksayahan ng panahong hanapin. So, ang tanong ay are, ako naman din ay marami ding nadaya sa akin. Kasi ako talaga madaling magtiwala sa tao. Ano? Ako may abogado din na binigyan ng 1,700 para lang i-direct hire yung aking anak. Pero yung pala, tapos na pala yung lady na yun, tinanggap pa yung pera ko. Di ibig sabihin, nadaya na rin ako doon. Ano? Tapos, meron din akong binayaran sa Roma, 3 tao ang ipinasok ko, nagbigay din ako ng euro, abay ako'y dinaya din. So, ibig sabihin, dinaya man ako, nakadaya man ako, ano kaya yun? Kasi hindi, meron nga akong account payables na hindi nabayaran, pero ang dami naman ng daya sa akin. Okay kaya yun? Please kaya yun? Please kaya? So, Yun ang tanong, bro. Parang yung style natin na Parang yung style bayad-bayad natin, lang, ano? nagbayad-bayad lang. So, yun yung mga sinasabi natin nga, Lord, quiz na ba kayo yun? Yung di ba yung karma, di ba yung karma, yung sinabi sa mga Hindu, no? Karma. Ano Mag-ingat kaya yun? ka, Ang dami ng daya sa Ang Diyos akin. ang nakakaalam nun siguro, ang Diyos talaga. Kasi nadaya ako, ako'y nakadaya din. Eh parang hindi ko naman talaga makita na yung pagbabayaran ko. Eh, ang alangan namang unahin ko yun. Eh. Ang asawa ko talaga hindi ko pwedeng maiwan. Hindi, wala talaga ako magawa nun dahil pandemic.
So, ayun na. Yun na yung pangyayari. Marami nang daya sa akin, nakadaya rin ako. Paano kaya? Sorry po, Panginoon, patawad po. So anyway, nandiyan naman ang intention mo, sister, habang buhay pa tayo, pag mahagila, pag mapuntahan mo ang tao, talagang kausapin na makabayad ako sa iyo, magpopromisa ako uli, okay, pag may kuan na, Ayan. itong maganda na talaga. Kung bibigyan uli ng chance, na. So, kasi hindi pa naman namatay yata ang tao, no? O kung hindi pa. Hindi ko pwede nga pa alam naman. wala na nga akong idea Kasi hindi ko alam kung saan pupunta. Hindi ko alam kung saan tatawag. O kung namatay na yung tao, ito yung mga papaabot natin ha. Kung namatay na ang tao, naalala ninyo po na, di ba, mag-confess tayo, confessal tayo. Magsabi tayo na may tao nang namatay na hindi ko nabayaran. Okay, sabihin natin sa pare ang ganon. At magsabi naman ng pare, may kaparaanan diyan, anak, no? Yung ang tawag doon, yung pagbibigyan ka ng absolution, bibigyan ka ng kaparaanan ng pare. Okay, kasi hindi mo na mahigilap yon, idasal mo ito at pagmamisahan mo yung kaluluwa na yon at makabayad ka doon. Yung mga ganyan. Amen. Tapos yung plus pa yung charitable, yung sabihan ka, okay, yumaman ka ba sa pagkakautang mo doon? Sige nga, magbigay ka pa ng charity. Yung sinasabing corporal works of mercy. Punuin mo yon, yung malasakit ka sa corporal works of mercy na pwede mong maabutan ng pira kasi yumaman ka nga sa iyong pinagkautangan. So, yun po, maraming kaparaanan absolution na gagawin diyan na ikumpisal mo sa pare. Pero kung buhay pa, ay di, Lord, promisa ito, kung makita ko siya, hagilapin ko siya, nandito pa sa magandang intention ko. Yan. Huwag mo i-quits yun, sister. Yung ibig sabihin, bahala ng Diyos. Nagkakalam sa sinasabing na nalufo ka, tapos ganun. Huwag yung patas-patas lang, pantay-pantay lang. So pwede pala. Huwag yung mga ganyan po. Okay po. Bro, thank you. Pero di ba may gospel tayo na sinabi doon sa Old Testament, ano? Di ba may sinabi doon na yung pagkakautang daw ay 7, halimbawa, para meron siyang yung amnesty na kapag dumating yung 7 taon, 7 bayad ka na sa utang mo. Yun ang narinig kong gospel ng isang araw Yung amnesty, sister, pag may magbigay ng amnesty, sino magbigay ng amnesty sa'yo, pumunta ka sa pare. Pumunta ka sa pare, sister. Ibig sabihin, kung sino man na kung mayroon man sitwasyon na gano'n, pumunta ka sa iyo, pare. Nandoon ang amnesty sa kapangyarihan ng pare. Kung ang tao hindi na magilap, hindi mo na mabayaran, namatay na yon, bibigyan ka ng amnesty ng pare doon, yung ibig absolution. Okay, yun po. So, pero kung nandiyan pa ang tao, yes po, ano natin, advisean ka naman ng pare kung anong gagawin. Huwag na maghintay ng amnesty pa kasi Old Testament lang iyon. Sino magpataw ng amnesty para sa iyo? Kasi yung bang sa Old Testament, bro, hindi ba yun hanggang ngayon na i-apply sa totoong buhay natin? Ang yung amnesty yun yung panahon lang noon. Noon panahon lang noon ni Jesus Christ noon. Okay lang yung amnesty, sister. Ang puntos na rin natin, sino magbaba ng amnesty para sa iyo sa mga nagkautang? Hindi naman Kaya sa atin po, sa atin po, bilang Kristiyano Katoliko, pumunta ka sa pare, mangumpisal ka, okay? Mangumpisal po sa ating sitwasyon na gano'n. At bibigyan naman tayong absolution, amnesty doon sa pare kung paano mo gawin yan. Okay po? Kasi wag na yung, maghintay ko ng amnesty. Sino? Yung Old Testament? Sino magpataw sa'yo, magbaba ng amnesty sa'yo? Wala po. Lumapit sa pare sa mga ganyan. Kasama na yan sa ikumpisal po. Okay. Maliwanag po, Kapi. Pero hindi lang ito sa iyo, sister, sa iba din, no? Sa iba din nakikinig sa the same na sitwasyon kung mayroong mga ganyan po. Okay po? Salamat sa tanong, sister, at sa kasagutan. Sige po mga kapatid, meron pa po bang katanungan? Pero ikaw ulit magtanong. So, okay, magtanong na ako mga kapatid. Sort of review. Okay, review. Ito na. Okay. Dahil ito po ang ating layunin na magkaisa tayo sa pananaw sa natural, pananampalataya, pagtanggap sa tinig ng Diyos, kalooban ng Diyos, salita ng Diyos, isa lang ating layunin, kaligtasan, no? At buhay eternal. Okay. Itong buhay eternal na ito, tinanong na natin saan natin hagilap ito.
sa lahat ng mga ginaganap natin, ginagawa sa Katolik, sa ating bilang Katoliko Kristiyano, alin ang pinakamataas na buhay eternal? O saan mo siya mahagilap ang buhay ng eternal? Yung pinakamataas, ha? Okay. Sa lahat po. Kasi napungan natin sa previous day, saan natin mahagilap itong buhay eternal. Pero alin doon sa lahat ng pinakamataas na in-offer ng Diyos na buhay eternal? Hindi lang sa pang kinabukasan, ha? Sa ngayon po, ngayon. Bro, yung sagot ko Yes po. dyan, yung makasama siya sa buhay na walang hangganan. Oo nga, makasama natin siya sa buhay na walang hanggan. Pang kinabukasan pa rin yun. Saan natin sa pinakamalaking buhay eternal na ino-offer, inaalok ng Diyos araw-araw sa ating buhay, saan natin siya mahagilap? Araw-araw sa ating buhay, oras-oras sa ating buhay, Bro. saan natin siya mahagilap? Yes, Ibigin mo yung ibigin mo yung kapwa at ang kahit sa iyong kaaway. Di ba? Bro, di ba sa Holy Eucharist every day? yun po ang tanong. Yun ang tanong, yun ang sagot, ha? Sa lahat ng pinakamataas na mahagilap mo. Okay, araw-araw sa iyong buhay, oras-oras kung pwede, hindi lang sa linggo, sa Eucharistia po, sa Eucharistia. Yun ang pinakamataas. Yun ang pinaka-umpisa ng ating buhay at yun ang pinakahuli sa ating buhay. Araw-araw inaalok ng Diyos yan at nandyan lang siya. Buhay eternal, kaligtasan na hinahanap mo, nakikinig ka sa salita ng Diyos, ba't hindi ka magpreparar? Ihanda mo ang sarili mo na magkakain mo rin siya kung pwede, kung maaari. Di ba? Yun ang pinakamataas po sa Eucharistia po, sa pagsamba ng Diyos. Hindi lang sa praise and worship, kung ano-ano yan, kasi marami tayong praise and worship ng kaparanan. Ang praise and worship pinakamataas nasa Eucharistia po. Okay? Amen. Bro, Amen. Okay. Bro. Okay. Yes po, Sister Erlinda. pwede Yes. ko pong dagdagan. Yes Kasi po, po, Sister. kagabi ako yung nagsimba, no? Everyday naman, pag may pagkakataon talagang hindi ako kailangan dito sa trabaho, sinisikap ko na makalabas para makasimba. Kasi malapit lang yung simbahan namin dito sa lugar ko. Ngayon, kagabi, naisip ko, di ba siya ang mabuting pastol, ano? At naalala ko yung huling hapunan na inaalay niya yung kanyang katawan at dugo, no? Binibigay niya ang kanyang katawan at dugo para sa atin. Para siya ay lagi nating kasama. Yung bang sa tuwing tatanggap tayo ng communion, mararamdaman natin na andito siya sa atin, kasama natin siya. Yun ang na-feel ko kagabi talaga, yung bang salamat sa Diyos at merong siyang iniwanang sakramento na ganito na yung Holy Eucharist. Lahat ng sacraments ay importante, yung 7 sakramento. Pero ito talaga ang pinakamahalaga yung iniwan niya, hinihabilin niya sa mga apostol yung kanyang katawan at dugo na, di ba ang sabi niya, do this in memory of me. So, yun nga ang ginagawa ng mga pari. Tuwing magmimisa, ginagawa nila yon para maalala natin, nakasama natin ang Panginoong Jesus. Yon, dagdag ko lang yun, bro. Salamat. Salamat, Sister. No, yun. Tama yan, Sister. Yung konkreto talaga. Konkreto na mahagilap, tinanggap, yakapin, pinaghandaan, pupuntahan mo talaga ang Diyos. Hindi lang sa pakikinig bilang pastol. Talagang doon sa misa, nandoon naman ang bilang pastol, mapakinggan mo siya sa salita at kakainin mo pa. Matindi yun yung pakipagrelasyon diyan sa Eucharistia. Kaya yung pare na masigasig araw-araw nagmisa, tapos makikita niya sa pagmisa niya, wala siyang kasama, nalungkot din ng pare, ha? Kasi, di ba, karamihan sa mga simbahan, na mga matanda na, wala na mga wala na nagsamba, talagang malungkot din ng pare. Kasi saan ba nagkukulang? Yung pagkaintindi, pagkaunawa sa pagsamba, yung praise and worship natin sa Diyos, kasi hindi na nagsimba, yun po, maraming pagkukulang po. Malungkot ang pare, nalungkot dyan ang Diyos, no? Kasi yung pagiging pastol, sinabi nga, bago itong naging, ang makikinig sa Kanya, lumalapit sa Kanya, hindi magugutom, sinabi na in-offer na nga ni Jesus, sinong kumain sa aking laman at uminom sa aking dugo, hindi lang doon sa pagkikinig talaga.
So talagang hantong talaga tayo dyan, konkreto at pinakamalaki, inaalay ng Diyos sa atin, Hesus Kristo. Privilege tayo dyan, mga Kristiyano Katoliko, pinaghandaan natin yan kung karapat-dapat, yes po, mag-communion. Pag hindi, at hindi din pwede, yung sinasabi ni Sister kanina, Sister, sino yun? Kalimutan ko na tuloy. Yung sabi niya nga nasa spiritual communion, pwede po. Kasi hindi pwede, nandoon lang sila sa radyo, sa TV, pwede naman. Spiritual communion yon. Okay, pero nandoon pa rin, nakikinig salita ng Diyos, na nag-attend sa isang oras, kasi hindi nga pwede. Ibig sabihin may kapinsalaan, hindi nga pwede sa oras, wala na ibang kuan, may ibang ginaganap na mas importante kasi para makatulong sa kapwa. Yun po, pwedeng ma-excuse doon, pero hindi lahat na-excuse para lang na maiwasan natin ang Eucharistia. Okay? Maraming salamat, Sister. Amen po. Amen po. Sige po. Tanong po Tanong ulit po ulit kayo. kayo. Kasi may sinabi tayo na pwede naman kung may sakit tayo, okay, excuse tayo. Ay pwede naman kung may matanda na tayo, kung hindi ka na makalakad, pwede yun. Nasa TV, television ka lang. Pero pag makalakad pa, lalo nang mas malapit pa, ay naku. Nandiyan lang pala ang Diyos eh. Nandiyan pala ang Panginoon sa simbahan eh. Katoliko, Kristiyano ka, mayroon kang privilege na gano'n. Lumakad ka no? Hindi naman sa katandaan yata, hindi naman sa pensionado yata yan. Di ba po? Talaga. Basta walang sakit walang kapansanan. Walang ibang inatupak na kailangan. Ibig sabihin, mga mas nakakahigit sa kasi para sa pagtulong sa kapwa. Ito po. Hello po, good morning. Ako po, pwede pang mag-share kung may oras pa. Wala yung amo ko eh. Salamat sa mga nag-share at siguro pagkakataon ko rin mag-share sa mga blessings na natanggap ko. Dati, nagsisimba ako every Sunday, no? Sinisikap na makapagsimba ng Sunday. Pero, yung bang honestly, salamat sa Diyos dahil, and sorry, dahil sa pang-araw-araw na buhay, hindi ko naman talaga mape-perfect kung ano yung minsan nauubusan ako ng patience, no? Lalo na yung sinabi ni Brother Rafi na pag-iiwas dahil alam naman ninyo, nakasama ko si Guido, so sa akin, hindi pwedeng iwasan. So, kumbaga, ako ang mag-a-adjust ng sarili ko dahil tama nga naman, kung lagi tayong galit, ay tapos dadalhin natin ng ilang araw o ng ano, tayo din ang nahihirapan, no? So, at the end, we have to give more patience at salamat sa Diyos na binibigyan ako minsan ng wisdom kung paano ko i-handle para hindi rin ako mahihirapan sa mga pagkakataon nun. So, next na isi-share ko yung about sa pagsisimba. Makasimba lang ako dati, okay na sa akin, akala ko yun lang. Hindi natin ninanamnam, tama yung sinabi din ni Sister, sino itong nag-share, na napakaganda. Dahil salamat sa Diyos, nagkaroon ako ng trabaho dito, ng ilang taon din, hindi ko alam na may simbahan dito sa gilid lang ng bar kung saan ako nagtatambay ng kalahating oras or even more dahil yung kinukuha ko lagi yung treno, no? Dahil bus, treno. So, kailangan kumuha ng maaga. So, na-notice ko dahil ang pasok ko sa trabaho is 8:30. Hindi ko alam na ang nagsa-start ang mas dito 8. Akala ko isang oras, mahaba yun. So, salamat sa Diyos, nag-try ako. Sabi ko, nung una ako'y medyo agitated dahil nga takot na baka malate ako sa aking trabaho. So, salamat sa Diyos na kalahating oras lang dahil hindi mahaba, minsan ay 5 tao lang kayo, minsan marami, but napakasolim. At dito ko nararamdaman everyday na sa pakikinig din dito natin sa community ay isa sa
lakas ng ating spiritual life, no? Bawat simula ng mass ay ang sarap namnamin dahil nandyan lahat, lalong-lalo na yung pag nataas na yung sasabihin doon na yung sasabihin na I'm not worthy to receive you, you know. Doon namnam ko talaga yun na i-heal tayo. At ang sabi ni Brother Rafi sa akin, kung may hilingin ka, doon mo hilingin na i-heal ka. So, lahat man na hinihingi ko, hindi man mabigay ka agad. Ba't nararamdaman ko ang paggabay ni Lord sa akin? Tapos nung last Sunday pala, mahaba ang sharing ko, pasensya sa inyo dahil pagkakataon minsan may amo talaga ako. Gusto kong pumunta sa Santa Rita dahil ilang years ago, na-bless ako dahil nagbibigay sila ng rose kung saan ang tanim ni Santa Rita ay binibigay nila doon mismo sa kanyang doon sa loob ng simbahan. So sabi ko kay Guido, uy, punta tayo Sabado doon. Sa madaling salita, hindi siya makagising ng maaga. Minsan 12 o'clock na, nasa bahay pa kami. So ang layo noon. So hindi na ako nag-ask. Siya na ang nag-ask na, sige, punta tayo. Pero late na masyado, Sabado yun. So nung linggo, sabi niya, igising mo ako ng maaga. Hindi ko pa rin siya ginising. Sana hindi mo ako ginising. So gumising siya Sunday, 10 o'clock. Sabi niya, punta tayo. Dahil gusto niya yun, dahil bundok. Sabi ko, sige, hindi tayo magsisimba dito. Doon na tayo magsisimba. For sure, may mas doon. Alam niyo, siguro 3 oras dahil hindi naman mabilis si Guido. Dumating kami, saktong 4 o'clock. So may mas. Tapos, nagsimba kami nag-confess kami nung nakaraan. Nakita niya may confession. Sabi niya, magpo-confess ako. Sabi ko, sige, go, go, go. So, blessed na blessed ako dahil hindi siya, kumbaga, tanggap niya na pupunta dahil sabi ko nga, hingi kami ng bulaklak ni Santa Rita. So, wala akong nakita, no? But nag-ask ako, sa tao. Ang pagka-explain ko pa, yung bulaklak, so sabi niya wala. But as narinig ni Guido, sinabi niyang petals, no? So naintindihan ng mama. Sabi niya doon, pag wala si Sorella, magsuna ka at alam nila na pag mayroon, nagbibigay sila. So luckily, pagdating ko doon, may humingi pala. Timing na nagbigay sila ng isang pero hindi na buo-buo. Petals nga, pero marami. So, thank you Lord, ay nakakuha ako ng marami at ang isip ko talaga, i-share ko sa kung sino man ang mabigyan ko. No? So, one time dito sa bar, may mga friend ako, binigyan ko kanina lang. Alam niyo anong nangyari? Nagsimba kami kasi yan ay hinihila ng born again. Binigyan ko siya ng isang petals. So, sabi ko gano'n. Hindi niya sinabi na masakit yung braso niya. So, nagsimba kami. Paglabas ko namin ng simbahan, sinabi niya sa akin, uy, salamat talaga, grabe. Ramdam na ramdam ko dahil yung petals na yun ng rose ay inihi po niya daw sa kanyang braso. At nawala yung sakit. Alam niyo, tuwang-tuwa din ako. Then lumabas si Father at naikwento ko, ang aga niyo, pagkalabas niyo, ganito. So, in-share ko, sabi ko, Father, ganito. Sabi niya, mayroon ako, bibigyan ko kayo ng ganito, ganito. So, sa konting bagay pala, ay hindi natin alam na nakaka-bless tayo. So, salamat sa inyo mga kapatid. Kahit man minsan wala tayong pagkakataon mag-join, but ramdam na ramdam ko kahit kaunti lang marinig natin ay isa na yun sa nagbibigay sa atin para lumakas ang ating spiritual life. Hindi ko man ma-perfect araw-araw yung mga lalo na sa patience dahil yun ang struggle ko na kailangan kong magdasal lalo na naghihingi ako ng dasal sa inyo dahil ako ay when it comes sa patience minsan nagbibigay din ako pag sobra-sobra na ay hindi ko rin mapigilan. Yun ang sinisikap ko na kailangan ko pa rin ng dasal at gabay ni Lord. So, salamat sa inyo sa
pag-share kong ito at sa pakikinig ng mga bahagi na blessings ni Lord sa pang-araw-araw sa buhay ko. God bless po sa ating lahat. Thank you, Thank you, Sister Sister Helen. Helen. Meron pa po Meron bang pa po bang mga mga katanungan? katanungan? O may O mga may mga share? share? Wala na Wala po na ba? po ba? Brother Brother Ike, wala ka Ike, na wala pong ka na pong sasabihin sasabihin bago po bago tayo po tayo mag-reflective mag-reflective song? song? Okay na yun, sister. Okay na, punong-puno na. Salamat po ng marami. Love ko po kayo. Yun ang sasabihin ko, Sister Violi, love ko po kayo. Okay. Okay. Maraming Maraming salamat salamat po, po, Brother Brother Ike, at sa Ike, mga at sa mga kapatid kapatid na na nag-share. Ang nag-share. Ang gaganda ng gaganda mga ng mga sharing nyo. sharing nyo. Talaga Talaga tayo ay nakikinig sa mabuting pastol. At At hinahayaan hinahayaan natin na natin na gumalaw gumalaw ang ang ating ating Panginoon Panginoon sa sa ating ating buhay at at babaguhin niya babaguhin niya tayo. tayo. Salamat po, Salamat po, Sister Sister Tin. Tin.